ng Diyos, sapagkat sa ilang sandali na lang ay magpapalit na tayo ng bagong taon. Palakpakan natin ang Panginoon sa punong-punong biyaya at pagpapala ng 2023. Maniwala kayo't hindi, this is your last and first Mass. Last Mass for year 2023 at first Mass for 2024. Dahil ang misang ito ay anticipated Mass o misa para sa kinabukasan sa dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Kaya ang misang ito ay parehong last and first. At sa pagitan o gitna ng pag-alis ng lumang taon at pagdating ng bagong taon, sa gitna nito o sa pagitan nito ay ang hindi mabilang na biyaya at pagpapala ng Diyos. Sana yun ho ang ating babalikan. Sana yun ho ang ating tatandaan. At sana yun ho ang ating ilalagay o kukup-kupin sa ating mga puso. In between goodbye and hello, in the middle is the countless graces and blessings that we have received from God. Gaano nga ba kahaba yun? Yung 1 year na nagdaan. Na-realize mo na ba yun o na-compute mo na ba iyon? Tinanong ko si Mr. Google, how long is 1 year? At ang sagot ni Mr. Google, una, kung bibilangin natin ito sa buwan, ito ay 12 months. Kung ito ay bibilangin natin sa linggo o weeks, ito ay 52 weeks. Kung bibilangin natin sa araw, ilan? 365 and 6 hours o 1/4 day. Kung bibilangin naman natin sa oras, alam nyo kung ilang oras meron sa isang taon? 8,766 hours. Kung bibilangin natin sa minuto, alam nyo kung ilang minuto meron sa isang taon? 525,998.7 minutes. At alam nyo ba kung ilang segundo meron sa isang taon? 31,556,926 seconds. Ang tanong, ilan kaya sa mga araw na iyon ng 365? Ilan kaya sa linggong iyon ng 52 weeks? Ilan kaya sa oras na iyon na 8,000 plus? At minuto na 500,000 plus? At segundo na 31 million seconds? Ang talagang itinatangi natin o ipinagpapasalamat natin sa Diyos at hindi natin sinayang. Baka naman, marami sa minuto o oras na iyon, nilaan mo lang sa galit, sama ng loob, pag-iinarte, pagtatampo o reklamo. Baka naman ilang araw na hindi mo na kinakausap o linggo o baka buwan na nga o baka umabot ka pa ng isang taon na hindi mo na kinakausap ang isang miyembro ng pamilya o kasama sa trabaho o kasama sa simbahan dahil sa isang hindi maiiwasang alitan. O baka naman maraming segundo at minuto ang nasayang lang sa taong 2023 dahil sa mga hinanakit at samaan ng loob at awayan. Sayang naman, how precious are the hours, minutes, and seconds. Sana ngayong 2024, huwag nating hayaang mapunta sa basurahan o to put into waste this precious time that the Lord has given to us.
So kung dudugtungan pa natin yan sa pagsasummarize o pagtototal ng mga bagay-bagay na nangyari sa ating buhay, kung kukumputin daw natin yung at least, no, minimum na pumapasok na bagyo sa Pilipinas, between 18 to 20 typhoons per year. No? Imagine that, no? Ewan ko kung ilan ang pumasok ngayong taon, pero 18 to 20 typhoons. Alam nyo ba kung ilang lindol meron kahit na hindi natin nararamdaman sa isang taon? 100 to 150 earthquakes in 1 year dito sa Pilipinas. No? And we thank the Lord. Kahit na merong ilang malalakas ng konti, hindi ganun kalaki ang pinsala at trahedya sa atin. No? At kahit na merong malalakas na ulan at unos, tingnan ninyo, hindi tayo masyadong parang naapektuhan, no? Kahit may mga lugar na binaha at binagyo. Isn't that wonderful and amazing? Isn't that enough to thank the Lord this evening and say, Lord, salamat po. Lord, sorry po sa mga sinayang kong sandali sa taong 2023, no? So, sana sa gabing ito maging punong-puno tayo ng pagpapasalamat. Isa sa ginagawa natin o tradisyon natin sa bagong taon ay ang pagpapaingay o pagpapaputok. Gusto ko lang subukan kung talagang matalas ang memorya nyo. Kasi paulit-ulit na sinasabi ko ito pag nagmimisa ako ng New Year, no? Na corny na joke. Pero kunwari tumawa kayo kasi live ito, may nanonood akong kaibigan. Nakakahiya pag hindi tumawa yung mga nagsisimba. Ano daw ang sabi ng kanang kilikili sa kaliwang kilikili? Sabihin nyo, ano, Father? Sabi ng kanang kilikili sa kaliwang kilikili, huwag kang magpapaputok, ha? Ha, 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 ha. Tawa kayo. Yan, okay. So ano daw ang tawag sa pagsasama-sama? Kasi ngayon, magsasama-sama ang pamilya, may umuwi sa probinsya, no? May dumating galing ng abroad, no? Pero ano daw ang pagsasama-sama ng mga sibuyas pag New Year? Sabihin nyo, ano, Father? Di reunion. Ha, ha, ha. Anyway, ang tanong, ano ang paborito mong paputok? Yan, no? Pwede mo bang tanungin yung katabi mo? Ano ang paborito mong paputok? Yan, no? Basta ha, wag lang yung paputok sa kilikili, ha? Alam niyo nung bata kami, yung mga paputok, pag bata ka pa, ngayon siguro hindi bawal na ito kasi nakakalason. Nung maliit pa ako, ang uso, watusi muna eh. Yung kulay pula na pag kinaskas mo sa bato, at dahil syempre mga boys kami, no, patapangan kami. Pag sumindi na, nilalagay sa kamay namin, inaalog namin gano'n, no? Patapangan. Pero kapag medyo takot ka, ilalagay mo sa lata, tapos iaalog-alog mong gano'n, no? O kaya tatakpan mo ng baon ng niyog, no? Watusi. Tapos lusis, no? Tapos habang lumalaki ka, syempre nag-a-upgrade, kuitis. Tapos ang panahon pa noon, yung tinatawag na, actually, ngayon boga yata ang tawag eh. Yung gawa sa kawayan na ganito kahaba, no? Binubutas yung kawayan, tapos lalagyan ng gas, tapos aalugin, sisindihan, no? Bug! Gano yung boga ngayon ang tawag nila dun eh. At iba-ibang mga paputok, no? Tapos palaki ng palaki, no? Naging plapla, whistle bomb, goodbye Gloria, ngayon yata goodbye Marites na eh, no? Yung ganong kalaki na triangle, no? Pero ang pinakasikat lang noon ay yung
5-star, no? 5-star. Ewan ko kung nagbebenta pa rin gang ganon, no? Ng 5-star. Yon ang paborito kong paputok, 5-star. Kasi tama lang yung putok niya at tama lang na maitatapon mo at makakatakbo ka. Pero sisiguraduhin mo lang, huwag kang kakain ng kalamay o kaya yung mga malalagkit na pagkain na niluluto pa naman pag New Year. Kasi kapag hinawakan mo yon at sinindihan mo, nako, ingat ka kasi baka hindi maitapon, no? Puputok sa kamay mo. Goodbye, fingers, no? So bakit yun yung naalala ko na paborito kong paputok? Kasi sana ito ang paputokin natin ngayong New Year. 5-star, no? Hindi ho yung 5-star na basa. 5-star. Anong ibig sabihin ng 5-star, no? Yung star na lang. Kasi kapag nilagay ko pa yung 5, baka mamayang hating gabi na tayo matapos dito, no? Sana pumutok sa ating buhay, no? Sumabog sa ating buhay ang 5-star sa pamamagitan ng pag-aalaala natin, no? Sa nagdaang taon ng 2023 ng mga bagay, no? To summarize our life, to look at the things, experiences that are essentials so that we may identify what is important para makita natin kung ano yung mga mahahalaga, importante, at tanggalin natin yung mga unnecessary o yung mga counterproductive, yung mga hindi nagbibigay ng produktibo sa ating buhay or something that are futile. Kasi yun ang aral ng ating mahal na ina, no? She pondered everything in her heart. She kept everything in her heart. Sabi, and Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. So yun ang ilalagay natin sa puso natin at sana mamayang gabi, yun ang iilawan at magsisindi sa buhay natin at puputok sa ating buhay, no? Our hearts are repositories of memories. Pero sana yung memories of the heart na iyon ay ang 5-star na ito, no? So ano yung letter S, no? Sana, una, keep a diary or a journal of the things that we tend to recall, yung inaalala natin, na kapag inalala natin, pinikit natin yung mata natin, letter S, magbibigay sa atin ng smile, no? Pag inisip mo, kahit nakaupo ka lang, pinikit mo yung mata mo, your lips will explode with smile, no? Burst with smile, no? So please, no? Focus on the things that we tend to recall with a smile. Sana yung mga bagay na nagpasaya at nagpangiti sa iyo, ang iyong papuputukin mamaya. Huwag yung mga bagay na nagpasimangot sa iyo, nagpahaba ng labi mo, at nagpaluha sa mata mo. So the things that we tend to recall with a smile, letter S. Letter T, sana take note also or keep a diary or a journal of those that fill us with a feeling or sense of gratitude. O yung letter T, thank you, no? Yung mapapasalamat ka talaga o mapapa-thank you ka sa ating Panginoon, no? Please recall those that fills your heart with a feeling or a sense of gratitude. Ngayon, kung wala naman yung S at saka yung T, yung letter A, pinapaalalahanan tayo if we are looking for meaning, no? Kung nag-aapuhap tayo, kung ano ba yung kahulugan ng nangyari sa buhay natin sa taong 2023, letter A, a sign
meaning, no? To the experiences or things that you have experienced in your life. Assign meaning. Anong ibig sabihin nun? Do not search for meaning, no? Kapag minsan kasi nagtatanong tayo sa Diyos, Panginoon, ano bang ibig mong sabihin sa akin? Or ibig ipakahulugan ng mga bagay na nangyaring ito? Huwag daw nating hanapin ang kahulugan, bagkus gawin nating makahulugan ang bawat karanasan sa buhay. Ibig sabihin, assign o magbigay tayo ng kahulugan sa karanasan nating ito. Halimbawa, isa kang magulang na namroblema sa iyong anak o sa iyong pamilya, imbes na nagtatanong ka, Lord, ano bang gusto mo o ibig sabihin ng pangyayaring ito? Pwede daw i-assign natin ang meaning na dito pala ako natuto kung paano maging tunay na magulang. Ito pala ang karanasan sa anak na ito para mapatunayan ko kung paano maging isang matyagang magulang. Kung paano maging mapagpasensya at tunay na maunawain na magulang. Kung tayo ay nakaranas ng krisis, problema, pagsubok, o isang hindi maipaliwanag na komplikadong sitwasyon sa buhay, imbes na nag-aapuhap tayo ng meaning, Lord, what does this mean? What do you want to say? Instead, we can assign our experience, the meaning, dito ko naranasan ang grasya ng Panginoon. Sa problema kong ito, sa krisis kong ito, naranasan ko ang faithfulness ng Panginoon. Dito ko naranasan ang grasya ng Panginoon. Kung meron kang sakit, meron kang namatayan na mahal sa buhay, iniwan ka ng isang malapit sa buhay at sa puso mo, dito natin pwedeng lagyan ng kahulugan at pwede tayong magsabing, dito ako namulat sa halaga ng aking buhay. Dito ipinamulat ng Diyos ang halaga ng relasyon ko sa aking minamahal, no? So, assign meaning, no? If we are not able to see the smile or the gratitude, assign meaning to your experiences. At panghuli, yung letter R, are you still there? Maaga pa po bago matulog. Hinahabaan ko talaga yung sermon ko para konti na lang yung hihintayin nating oras sa bagong taon. So sana yung letter R po natin ay isipin natin, alalahanin natin, no? Keep a diary or a journal. Arrange photos if you can in a photo album or have a box to keep your treasures with your experiences that have made you feel loved, cared for, and blessed. No? Yun yung ating letter R. Relationships that have made us feel loved, cared for, and blessed. So yung mga relasyon natin na nagpadama sa atin ng tunay na pag-ibig, ng tunay na pag-aaruga, at ng tunay na pagiging pinagpala o binayayaan ng Diyos. So mga minamahal na kapatid, ito po sana ang ating paputukin o pasabugin mamayang alas 12. Sabay-sabay tayong magpaputok ng 5-star smile that explodes in your lips, thank you or gratitude that sparks in your heart, assigning meaning so that we may see the hand or blessing of God in our experiences last year, and thanking the Lord for the
experiences of our relationships where it has made us feel loved, cared for, and blessed. Amen. At bilang panghuli po sa lahat, hinihingi ko po ang inyong panalangin, no? Dahil sa unang araw po ng Enero, ito ho ay itinakda ng simbahan as a World Day of Peace, no? 57th year na po ngayon, no? Imagine 57 years, every January 1st, World Day of Peace. Pero ano ho ang karanasan natin sa mundo? Maraming wars. Kaya ngayon po, sana mas lalo pa po nating paigtingin. At yung kaibigan ko ho na miyembro ng OWA, Rapid Response Team sa Israel, ay humihingi ng panalangin. Dahil sabi niya kanina, alam mo, Father, buti pa dyan sa Pilipinas, mga kwitis lang ang pumuputok, fireworks lang ang nakikita nyo. Dito po sa Israel ay patuloy pa rin pong merong lumilipad na mga missiles o bomba. Kaya ipanalangin po natin sila for safe and security. Lalo-lalo na mga minamahal nating mga kapatid na mga Pilipino na nasa Israel at Gaza, Palestina. Gayon din yung mga nasa Ukraine at Russia at iba pang bansang merong kaguluhan. Maghari nawa ang kapayapaan sa mundo sa 2024. Magsitayo po ang lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat